Palibagong video, palibagong bike venture na naman. So today, nandito tayo ngayon sa Quirino Highway. So papunta tayo ngayong Bitbit River. Sama natin si RJ, si Mark at si Lester. Ngayon lang pala uli ako makakabalik ng Bitbit River. Uli punta ko dito, year 2021 pa. Gravel bike pa yung dala natin nun. Baguhan pa tayo sa pagbibisikleta. So ngayon, rest baka na natin yung Bitbit River na yan. Ang Bitbit River pala ay nasa Norsagaray, Bulacan. At meron itong layong 50 kilometers mula sa Antipolo. So 100 kilometers siya balikan mula sa amin. So samahan nyo kami for today's bike venture. Let's go! Binaybay lang namin ang Katipunan, Commonwealth, Regalado at pagdating sa Quirino Highway, asahan ng pagbagal dahil sa napakapangit na kondisyon ng daan, dulot ng konstruksyon ng MRT Line 7. Mainam na magbaon ng mahabang pasensya at iba yung pag-iingat dahil sa kitid ng daan dito. Dagdag mo pa ang mga malalaking bus na makakasabay mo, pati na rin ang napaka-challenging na daan dulot ng mga nakaumbok na steel plates na lubhang delikado para sa ating mga siklista. Paglampas ng SM, bahagyan luluwag at gaganda ang kalsada. Dito na rin mag-uumpisa ang mga biglang ahon at lusong na daan o mas kilala sa tawag na rolling hills. Naglalaro lamang sa 3 to 5% ang tarik nito, kaya banayad pa rin kung tutuusin. Malapit-lapit ka na sa may ahon kapag andito ka na sa may tulay na ito. Sunod na kasi niyan ay itong rotonda ng Bigte sa Norsagaray. So pagdating na rotonda, dito lang tayo. Diretso lang. Dito na mag-uumpisa ang ahon papunta ng Bitbit River. May haba itong 5.86 kilometers at 171 meters of elevation gain na merong average na 2.7% gradient ayon kay Strava. 8%? Hindi naman naabot ng double digit yung gradient ng mga ahon sa segment na ito. May kahabaan lang talaga, lalo na kung first time mo magagawi dito. Mag-ingat na lang din dahil 2 lanes lang ang daan ng kalsada papunta rito. Swerte na lang din at wala kaming truck na nakasabay papanik. Dapat di halatang pagod. Nakasmile pa rin. No hands. Sa parting ito, mala probinsya na ang makikita mo. Mapuno sa gilid, kaya naman malilim ang daan paahon. Laking tulong para hindi makalaspag agad. May mga parting rolling hills din pala sa kalagitnaan ng segment. Kaunting buwelo lang at dadali ang padjak mo paahon. Maganda naman ang lagay ng kalsada dito. Makinis ang aspalto at walang gaanong lubak. Kaya nga napasarap sa paghabol sa isa naming kasama. Sakto din kasi dahil may buwelo. Gawa ng sunod-sunod na lusong tapos biglang ahon. Pagdating dito sa may I Heart San Mateo na signage, kakaliwa ka na. Dito yung papuntang Bitbit River, yung kaliwa. Yung diretso, hindi ko lang kung saan yan. Tuloy pa rin ang mga rolling hills dito. Yun nga lang, ay parang mas tumarik na ang mga paahon kumpara sa mga nadaanan kanina. May mga bitak-bitak na din sa mga ibang parte ng kalsada na dapat mong maiwasan. Medyo maganda-ganda ang gising ng binti ko sa araw na to, kaya natatayuan ko itong matarik na ahon at nakahabol pa sa malakas naming kasama na si Lester. Sa parte ng lusong na ito, dapat magdoble ingat at kung mapapansin nyo ay gumigit na kami ni Lester dito dahil sa mga bitak na nasa magkabilang gilid ng kalsada. Lubhang delikado ito lalo na sa may parteng ito dahil bubulaga na lang sa'yo yung gantong kalalalim na lubak. Mabuti na nga lang at kakaunti ang mga sasakyang dumadaan dito. Kaya malaya kaming nakakapili na magandang linya kahit gumitna. Maiwasan lang yung mga bitak at lubak. 9%. 10%. O, start na ng lusong. Pagbalik, ahon to. Mababa. May habang 1.57 kilometers itong lusong na ito. Kaya pabalik, ito rin ang aahonin mo dahil wala namang ibang daan. Sa ngayon, enjoyin muna natin ang daan pababa.
Haba-haba. Morning po. Kung pakay mong maligo sa ilog, maliwa ka lang dito sa Metulay. Kami kasi photo ops lang dito sa bridge. Yun o. Woo! Ganda. Time-lapse challenge. Aplatan pa si Lester. Start na lang climb. Oras natin 9:48. O, tapos na rin magkumpuni si Lester. Ito na. Woo! The rest back. %10 agad. Tungad pa lang. Oh, 13. %15. Oh. Gaya ng sabi ko kanina, may habang 1.57 kilometers itong aahunin pabalik na may average gradient na 11% at 174 meters na elevation gain. Sing taas ng sumulong highway climb pero siksik sa 1.5 kilometer yung elevation. 11%. Huwag ka na maghanap ng recovery dito dahil di ito uso sa segment na ito. Kaya dapat tamang pace lang sa pag-ahon kasi pag tumukod ka, mahihirapan ka na makabalik sa pagpadyak. Yung naka-recovery 8%. Ito na siguro steepest. Itong siko na to. Ito yung palatandaan ko na malapit na matapos itong parang walang katapusang ahon pabalik galing Bitbit River. Pag nakita mo na, ito nag-iisang kurbada na hindi natatakpan ng puno. 15% yun. Yung kanina 11%. Ayun, last na to. Push! Nung natanaw ko na ang tuktok, nagdagdag na ako ng effort sa pag-ahon. Panigurado naman na mas mabilis kong naahon ngayon ng segment na ito. 11 minutes ko din nakuha yung buong segment ng ahon na ito. Mas mabilis ng 5 minuto nung nakaraan. Basta rest back. Okay lang. Rest back talaga, hindi na ako tumukod. Ang unang punta ko dito, parang nakatatlong tukod yata ako. Collapse ako kanina. Tukod? Oo. Double digit eh. Hindi kaya. Tambay sa 10%. 10%, no? Oo. Grabe. Hello. Kala ko mahaba pa. Sabi yung conserve ko dun, kala ko mahaba pa. Ako tumukod ako, parang kukolapse ako kanina. Tumukod ka? Okay lang yan. Maghahanap na kami ng mga kainan. Iisa lang ang daan, papunta at pabalik. Kaya kung anong nilusong namin kanina, ay siyang aahunin namin ngayon. At kung anong inahon namin kanina, ay siyang lusong ngayon. Dito sa part na to, yung huling matarik na ahon pabalik. Medyo mahaba din ito, pero dahil gutom na kami, kaya manidali na namin ang pag-akyat. Pagkatapos kasi nitong ahon na to, ay yung pwesto na ng mga kainan sa gilid. At ito yung sinasabi kong mga kainan sa gilid. Magkakahilera yan sila. Dati, kakaunti pa lang yan. Ngayon, madami na. Only rice chicken inihaw pa rin ang in-order ko. Patulad nun dati. Galit-galit muna habang kumakain. After mabusog at makapagpahinga saglit, larga na ulit pa uwi. Pagkadating namin sa may rotonda ng Bigte, muling naflatan si Lester.
As expected, matraffic na palabas ng Norsagaray. Dahil sa mga ginagawang kalsada, nagiging one-way na lang kasi ang daan. Buti nga at hindi umulan kundi puro putik dito malamang. Hindi pa man din kami nakakalayo ay muling nabutasan ng gulong si Lester. O ano may papayo mo sa mga bibili ng TPU? Ano? Try nyo lang. Magpakabaliw din kayo. Wait, mini pa. Para sa 36 grams. This time, pinagamit na ni RJ yung interior niya kay Lester. Naka-TPU inner tube kasi si Lester. And apparently, hindi nakapagbawas ng hangin bago dumaan sa mga lubak-lubak. Kaya nabutas at pumutok yung tube niya sa likod. Bukod sa lubak ay may mga parte ding magaspang na daan. Gawa ng pagkayod sa espalto. Sakto pa dahil nasa mga parteng paahon ito. Kaya doble pahirap. Buti na lang talaga hindi umulan. Ganto kalala ang traffic pagdating ng Quirino Highway, kung saan tinatayo ang MRT Line 7. Pagdating sa Commonwealth, humiwalay na si Lester at Mark. Diretso na kasi sila sa Quezon Ave, habang kami ni RJ ay kakanan naman sa may Batasan Road. Nasa kabilang side na kami ng Commonwealth, sa may Batasan. Counterflow na kami para hindi mahirap tumawid. Kasi mahirap tumawid dito eh. Kala ko tapos na kalbaryo namin sa traffic. Yung pala hindi. Mula Batasan hanggang Marikina, bumper to bumper ang mga sasakyan. Nakaraos din naman kahit papano at dito na kami naghiwalay ni RJ sa may Hill Fernando sa Marikina. Hanggang sa susunod na padyakan, this is Choi from the Choi Booth. Ride safe everyone!